Sualu, ang mga pulseras ng selebrasyon, ako ang nagdala. Pagkalipas ng 3 araw, kailangan mong pakasalan ako, suksihe. Jinbao, ang bilis naman yata nito. Kalahating truck ng pagkaing dagat. Nakapanig na sa pamilya Zhao ang pamilya Xu. Pilit na binibili at ibinebenta, walang hiya. Bangka ni Jiang, pake mo pa sa mga gamit ng pamilya ko. Sinasabi ko lang ang totoo. Ano bang minamadali mo? Hindi marunong maghabi ng lambat. Natatakot akong tumaob ang bangka. Nagpapabinte uno ka pa. Bangka ng mangingisda. Takot ka kahit sa amoy ng isda. Gusto mo pang ipagtanggol siksuksihe. Huwag ninyong ganyanin ang pagsasalita tungkol sa kanya. Ngayon, mapapalinaw ko siya. Tumabi ka, basag na tapayan, bagay na bagay ka. Kung magsalita ka, di magsalita ka. Bakit mo tinatapakan ang palayok ko? Kung may tapang ka, maglabas ka ng 300 at bumili ka ng isang truck ng pagkaing dagat. Susunod siksuksaya sa iyo. Bangka ng mangingisda, kaya mo bang ilabas ang sapatos na ipinaris ko para sa iyo? Hindi ba't para bang ginagawang laruan ang tao? Suksay. Tingnan mo nga, sino ba ang magbibigay sa iyo ng ganoon karaming pulseras ng selebrasyon? Hindi ako pumayag na pakasalan kita. Hindi marunong umintindi siksuksay. Jinbao, huwag mong dibdibin. Masasaktan lang ang loob mo. Kung ganoon, ikaw na lang ang magbigay sa kanya ng pulseras. Mukhang todo ang inis niya. Hindi ba pwedeng mag-usap ng maayos? Alice, pumunta tayo sa dalampasigan at sabihin sa lahat. Mas maisaya pang panoorin. Huwag mong itulak, kaya kong umalis mag-isa. Halika. 300 lang, wala. Dapat lang may isang truck ng pagkaing dagat, hindi ba? Huwag ninyong apihin ang mahihina. Bakit mo harangin ang daraanan ko? Suksay. Ipinagtatanggol mo siya. Maliban sa pagmamalaki, ano pa bang kaya niya? Bangka ng mangingisda. Kung gayon, hayaan mong ang pagkaing dagat mismo ang lumapit. Subukan mo. Bakit hindi ka na nagsasalita? Hindi ba't kaya mo pang magtiis? Na-detect na ang host ay dumanas ng kahihiyan sa buong nayon. Ang pagsasalita ay parang batas. Matagumpay nang nakakabit ang sistema. Kapag malinaw ang utos, kayang kontrolin ang lahat ng yamang dagat sa paligid. Ano iyon? Ano raw sabi ko? Talagang sumusunod siya sa sasabihin. Nakikita mo ba? Natakot na ang batang ito. Bangka, huwag kang matigas ang ulo. Ngayon, paikutin ko ang mga alimasag at pasisikipin ko sila sa palayok ko. Tingnan ninyo. Tapos na. Talagang nahihibang na ang bangka ni Jiang. Lahat ng alimasag nakikinig ng maayos. Pumapasok sa palayok ng magkakasunod. Walang pwedeng gumalaw ng basta-basta. Sumigaw ka pa ng mas malakas. Kahit ang pagkaing dagat, naririnig ang boses mo. Talagang gumalaw na ang putik na lungga ng bangka ni Jiang. Bilisan ninyo tingnan. Lumabas na. Sunod-sunod pa, isa-isa. Hindi isa lang, isang buong hanay na iyan. Siguradong siya ang may pakanan yan. CJ, ano ang ginawa mo? Kaya ko pang maaga. Pangungunahan ko pa sila para hindi sila makapagtipon ng maayos. Iba na talaga ang pakanan nito. Bangka, totoong tinawag mo ang mga alimango. Hindi ba't sabi ko na kanina? Impossible. Talagang imposible. Lahat ng ito ay ini-arrange mo na ng maaga. Huwag mong sipain. Huwag mong apakan ang paa ko. Tingnan natin kung paano pa sila makakapag-ayos. Hindi tama. Paano niya ako naiwasan? Kakakalat lang nito kanina. Nasa loob ang balde. Nandito rin ang daan. Tingnan mabuti. Hindi ito basta-bastang guhit-guhit. Talagang nakikinig sila sa bangka. Zhao Jinbao. Kahit sipain mo ang balde, wala ring mangyayari. Sunod, ipasok ang mga ito sa balde. Huwag niyong hayaang may maiwan kahit isa. Malaki sigurong kikitain ito, ano, may alam din pala siya. Ilang alimango lang naman, ano bang pinagyayabang mo? Sino ba ang nagsabing ipapasuot ko sa iyo ang sapatos? Bangka, ang galing mo talaga, wag mo nang magbuni ng maaga, hindi pa tapos ito. Hindi pwedeng hayaang kunin niya ang balde ng mga alimango. Kailangan ding maisakay ang mga tao sa bangka ng Zhao. Zhao Manchuang, bakit mo ginalaw ang balde ko? Bangka, ang bahaging ito ng dalampasigan ay sakop ng pamilya Zhao. Ang mga alimango sa balde, dapat ibigay rin sa akin. Ang mga alimangong tinawag ko, bakit ko ibibigay sa iyo? At saka sa nayon, hindi pa nila na ipagkatiwala sa iyo ang buong dalampasigan. Sa nayong haiwan, sabi ng tatay ko, sapat na iyon. Nakita na ng lahat, ang mga alimangong ito ay tinawag ng bangka. Ang dalampasigan ay dalampasigan ng pamilya Zhao. Kung manghuli ka ng paninda rito, kailangan mong makinig sa pamilya Zhao. Kung gayon, isigaw mo rin ang isa. Susunod ang mga alimango sa iyo. Bitiwan ko agad. Malaking bangka Zhao. Ikaw rin, sumigaw ka nga.
Huwag kang makipagpaligsahan sa kanya. Sumigaw ka na. Natatakot pa ako sa isang ito. Ilabas ninyong lahat. Pumasok sa basket ng pamilyang Zhao. Malakas ang boses, pero hindi nakikinig sa iyo ang mga alimango. Hindi rin ubra si Zhao Lauda. Siguradong pinakialaman niya ang mga alimangong ito. Kung talagang may kakayahan ka, sumigaw ka ulit sa harap ng lahat. Ang natitirang asul na alimango, ayusin ninyong mabuti ang pila. Pumasok kayo sa balde ko. Talagang sa iyo lang sila nakikinig. Ngayon, wala ka nang masabi. Kung balak mo talagang dalhin at ibenta, huwag kang mag-alala. Pupunta ako sa bayan para magpapalit ng pera. Babalik din ako agad. Hayaan mo na siyang makaalis ng ganito. Hayaan mo siyang magbenta. Tingnan natin kung magkano ang mapapala niya. Hindi biro. Ang halaga nitong balde. Saan galing itong napakaraming buhay na alimango? Kakakuha lang, buhay o hindi, ikaw na mismo tingnan. Mataba, matigas na binti, bibilhin ko yan sa pinakamataas na presyo. Talaga palang kayang magpabago ng buhay ng karagatan. Kung mayroon ka pang ganitong buhay na produkto sa susunod, direkta mo na lang dalhin dito sa akin. Kung mayroon akong paninda sa susunod, ikaw muna ang hahanapin ko. Benta, supply, lahat. Paniwalaan mo ako, pinagtanggol ako ni Suksihi kanina. Kailangan kong suklian ang kabutihang iyon. Talaga bang naibenta mo ang mga alimango? Pinagtanggol mo ako kanina. Ito muna ang ibigay sa bahay ni Natioksu, pang ilang araw. Jiang Yuzhao, ang lakas ng loob mong magpadala ng kung ano-ano sa bahay ni Naksu. Binili ko ang bigas at noodles ng sarili kong pera. Wala kang pakialam kung kanino ko ipadadala. Zhao Jinbao, huwag kang gumawa ng eksena sa harap ng bahay namin. Bukas, sisiguraduhin kong walang makukuha ni isang produkto ang mailalabas niya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kaya pa ba ng pamilya Zhao, natakpan ang buong kalangitan ng isang kamay? Pinapahiya niya ako sa harap ng buong nayon. Talagang nabenta niya ang isang balde ng alimango sa mataas na presyo. At bumili pa siya ng bigas at noodles para ipadala sa bahay ni Naksu. Nakita yun ni Suksihe. Bukas, putulin mo ang lahat ng kanyang benta. Sino sa bayan ang bibili ng kanyang paninda? Siyang kalaban ng pamilya Zhao. Old Chen, bukas, ang paninda na dadalhin ni Jiang Yuzhao. Huwag mong tanggapin, Boss Zhao. Talagang di kalidad ang mga alimango niya. Kung tatanggapin mo ang sa kanya, huwag mo nang asahan ang mga isda mula sa bangka ng pamilya Zhao sa hinaharap. Bukas, hindi ako magbubukas ng tindahan. Bukas, huwag mong tanggapin ang pagkaing dagat ni Jiang Yuzhao. Aalalahanin ng pamilya Zhao ang pabor na ito. Naiintindihan ko. Bukas, sasabihin kong magsasara ang kusina. Bukas, kung pumunta si Jiang Yuzhao, huwag din ninyong tanggapin ang order niya. Tingnan natin kung kanino siya magbebenta bukas. Yuzhao, kahapon, may sinabi si Zhao Jinbao. Siguradong hindi siya titigil ngayon. Ilabas mo muna ang mga paninda. Ang ibang bagay, pag-usapan natin mamaya. Ang lahat ng pagkaing dagat na pwedeng ibenta, dalhin niyo sa tabi ng timba. Ito, pwede na namang gawing pera. Yuzhao, hindi ako magbubukas ngayon. Huwag mo akong pahirapan. Kahapon, tinanggap mo pa. Bakit hindi na ngayon? Nagsara ang kusina. Kahit tanggapin ko ang produkto, hindi ko rin naman magagamit. Ang pamilya Zhao, binara nila ang benta. Kahit gaano pa kaganda ang produkto, kung walang babili, baliwala rin lang. Yuzhao, sumuko ka na. Ang pamilya Zhao ang may pinakamalaking impluensya sa bayan. Kahit gaano pa karami ang produkto, kung walang mangahas na bumili, wala rin lang mangyayari. Yuzhao, kung hindi, isipin mo kaya ang ibang paraan. Makipaglaban sa pamilya Zhao. Masyado ka pang bata. CJ, isara ninyo ang pinto. Hayaan nyo akong inggitin kayong lahat. Yuzhao, sarado na ang buong bayan. Hindi na talaga ito mabibenta. Kung matapang ka, ibenta mo sa Haifeng. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang mag-isip ng paraan. Hindi kayo tatanggap. Daming tao na naguunahan na kunin. Ang bayan ay sarado pa rin. Gusto mo pa ring patuloy na mangisda. Hintayin ninyo munang makita kung gaano karaming huli mayroon sa dagat na ito. Gaano man karami ang huli, walang kukuha, wala rin itong silbi. Ang maibebentang nabubuhay na seafood, lahat ay pumunta sa gilid ng timba. Naghuhuyag talaga. Ang sariwang huli na ito, sayang kung masisira lang sa kamay ko. Matandang Chen, hindi ka ba dapat sarado? Pinilit ako ng pamilya Zhao na sarado. Pero ang order mula sa lungsod ng probinsya, kailangan itong maibigay ngayon. Tumawag ako sa istasyon ng telepono kagabi para iwanan ang mensahe sa purchasing car. Talaga bang may kotse na dumating? Sino ang nagpauwi sa kanila? Sabi ni matandang Chen, may sariwang huli dito. Lahat ng ito ay sariwang huli mula sa dalampasigan. Mabuti, lahat ay buhay. Saktot nagkukulang ng stock sa lungsod ng probinsya. Magkano ang gusto ninyong ibenta? Magbabayad ba kayo agad? Kukunin ko lahat yan.
Isang sentimo na mas mataas kaysa sa bayan. Sino ang maglalakas loob na kumuha? Magkakasala kayo sa aking pantalan ng pamilya Zhao. Mga supply na kailangan ng kumpanya ng seafood ng lungsod ng probinsya. Maglalakas loob ka pa ring harangan. Lagyan ng kubrekama sa ilalim. Maaari pa silang mabuhay ng mas matagal sa daan. Alam ng dalaga ang pangangalaga. Sa ganitong paraan, buhay pa rin sila at tumatalon pagdating sa lungsod ng probinsya. Yu Zhao, wala rin akong magawa sa nangyari kahapon. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa akin. Hindi naglakas loob ang bayan na kumuha. Pero ang lungsod ng probinsya, kinuha agad. Ang harang ng pamilya Zhao na ito. Sa halip ay nagtulak sa akin palabas sa malaking daan. Bukas, kailangan pa ng 50 kilong malaking yellow croaker. Emergency para sa Provincial City Hotel. CJ, 50 kilong malaking yellow croaker. Sasagutin kita bukas ng umaga. Ang malaking yellow croaker ay kailangang kunin mula sa dagat. Ikaw na takot sa tubig, kayang-kaya mong gawin yan. Yu Zhao, hindi madali ang malaking yellow croaker. Masusunog ka kung bumaba ka sa bangka ngayon. Yu Zhao, magtulungan tayo sa paghahanap ng paraan. Kinuha ko na ang order. Hindi ko hahayaang mapaghintay ang tao. Bukas ng umaga, pupunta ako dito para kunin ang mga huli. Narinig ninyo ang lahat. Kung hindi niya ito maibibigay bukas ng umaga, mapapahiya siya hanggang lungsod ng probinsya. Yu Zhao, naglakas loob ka talagang tanggapin ang order na ito. Yu Zhao, pupunta ka sa tabi ng bato na matalim. Kahit hindi sumakay sa bangka, makukuha ko pa rin ang yellow croaker. Kung takot ka sa alon, huwag kang magpilit. Tutulungan kita sa gilid. Hindi ako sasakay sa bangka. Dito lang ako tatayo at sisigaw. Tatayo ka sa gilid at sisigaw ng yellow croaker. Para bang ang dagat ay palaisdaan nyo lang. Kahit gaano kalaki ang alon, hindi ako aatras. Nakatingin pa rin si Suksay. Malalaking isda, mahigit 1 libra. Naghihintay sa aking lambat. Naglalaro ka pa riyan, kunwari inakatawag ng isda. Talaga bang isdang dilaw yan? Bilisan mo na't ilagay sa basket. Natatawag na rin ang isdang dilaw. Huwag ka nang tumunganga dyan. Ilapit mo pa ang basket. Dito ilagay. Huwag mong hayaang makatakas pabalik ang isda. Hindi pa nga siya nakakaakyat sa bangka. Totoo, may isdang dilaw. Dumating nga. Sapat na iyan, huwag nang dumating ang iba pa. 50 libra na ito, baka sapat na, Jiang Yu Zhao. Ni hindi ka nga bumababa ng bangka, pero nakapag-uwi ka na ng isdang dilaw. Sabi ko na nga, hindi ko paghihintayin ang mga tao. Talaga bang makapag-utos siya sa mga nilalang dagat? Amoy isdang dilaw na isda mula pa sa malayo. Kadating-dating lang kahapon. 50 libra lang ba o marami iyan? 856. Ang ganda ng presyo. Jiang Yu Zhao, hindi mo talaga pinag-aksayahan ang paghihintay ng mga tao. Jiang Yu Zhao, mula ngayon, ihanda mo sa akin ang 200 libra ng sariwang lamang dagat araw-araw. 200 libra araw-araw. Hindi ito maliit na trabaho. Babayaran kita ng mataas na presyo. Sariwang lamang dagat lang ang tatanggapin ko. 200 libra araw-araw. Nagbago na siya. Tanggapin mo, tutulungan kitang magtala ng mga benta at gastos. Kumuha siya ng pangmatagalang order mula sa lungsod ng probinsya. 200 libra araw-araw. At binibili pa nila ito sa mataas na presyo. Kung ipagpapatuloy niya ito, mawawala ang tiwala ng mga tao sa daungan. Huwag munang sirain. Dalhin muna natin siya sa bangka ng angkan ni Zhao. Jiang Yu Zhao, kahapon ay hindi nakapag-isip si Jin Bao. Akuin ko ang responsibilidad para sa kanya, hindi ba? Diretsuhin niyo na po ako, Tiyo Zhao. Huwag na po kayong magpaligoy-ligoy. Umakyat ka sa bangka ko. Bibigyan kita ng 80 piso kada buwan. Ang hirap ng nangangamba ka ng mag-isa. Magtrabaho ka sa pamilya Zhao. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pagkain at damit. Ang 80 piso na ibibigay ko ay pagpapahalaga pa ng aking tatay sa iyo. Hindi ako alipin ng pamilya ninyong Zhao. Kaya kong kumuha ng order ng mag-isa. Bakit ko naman hahayaang maging katrabaho mo ako? Jiang Yu Zhao, binata, huwag mong pababayaan ang iyong landas. Malapad man o makitid ang daan, ako mismo ang tataha. Hindi mo alam paano pahalagahan ang magandang kalooban. Kung ganoon, huwag kang magtaka kung hindi ka papasukin ng pamilya Zhao. Kung gayon, ipaparamdam ko sa iyo. Sino ang masusunod dito sa nayong haiwan? Sino ang nagpapasya? Jiang Yu Zhao, ang timbangan na to ngayon ko bibiguin. Hindi ito maaaring ipasa sa iyo. Kahapon, pwede pa. Ngayon, sira na. Hindi sira ang timbangan. Timbangan ito ng pamilya Zhao. Hindi susukatin ang iyong paninda. Sadya niyo akong pinipigilan. Dayuhan, paninda. Jiang Yu Zhao, hindi ko man lang siya matulungan. Pamilya ni Zhao, kinukuha pa rin ang isda namin.
Sino ang tutulong magtimbang para sa kanya? Huwag na kayong umasang makakapagbenta pa rito sa pantalan. Yu Zhao, huwag mo kaming sisihin. Hindi sila nangangahas tumulong. Ako, tutulungan ko. Suksay, bakit mo dinala ang aming paninda sa bahay? Ang timbangan ng pamilya Zhao ay walang silbi. Gamitin natin ang sarili nating timbangin. Talagang marunong kang magtimbang. Marunong ako magtimbang. Marunong din ako magkwenta. Ikaw na lang ang maghanap ng bibili. Suksay. Talaga bang kampi ka na sa kanya? Maganda ang paninda, pero mahigpit ang pamilya Zhao. Hindi kami nagdaan sa harap. Kung gusto mo ng magandang klase, tingnan mo muna ang balde. Kung gaano karami, yun din ang isusulat. Hindi ka namin dadayain. Bigyan mo ako ng 20 kilo. Nangangahas silang magnakaw-nakaw na magbenta sa likod. Huwag ninyong ibenta lahat sa kanya. Magtira kayo ng 10 kilo para sa akin. Isa-isa lang. Hindi pinaghalo-halo ang sariwang paninda. Dapat abutan mo ako bukas. Yu Zhao, naibenta na lahat ang batch na ito ngayon. Sabi nila, araw-araw kang makakapag-supply ng sariwang alimasag. Makasupply ako. Gaano karami ang kailangan ninyo? 300 kilo araw-araw. Kaya mo ba? Hindi maliit na bilang ang 300 kilo. Hindi maliit na bilang ang 300 kilo. Ilang klase ng paninda ang kailangan ninyo? Prawns, flower crabs, rock crabs. Lahat dapat sariwa. Kaya ko paghiwalayin ang mga uri. Maaga bukas, kaya na naming mag-supply ng tuloy-tuloy. Bukas ng umaga, pumunta kayo sa tabing dagat para tingnan ang paninda. 3 uri, hiwalay na timbangin. Kung may halong iba, hindi ko tatanggapin. Ang prawn sa pulang balde. Ang flower crab sa asul na balde. Ang rock crab sa itim na balde. Kaya pa rin paghiwalayin ito. Ako ang maglilista ng uri. Tingnan mo na lang ang timbang. Huwag kang sasabitin ng alimasag na yan sa kamay ko. Huwag mong apak-apakan. Sumunod kayo sa mga balde. Bilisan ninyo. Paghiwalayin ninyo ng maayos. Para hindi na namin kailangan pang pumili-pili pagbalik. Kuya Yu Zhao, pwede ba kaming tumulong? Malapit nang maubusan ng pagkain ang pamilya ko. Hayaan mo akong sumama at magtrabaho. Hindi ako humihingi ng marami. Kaunting sahod lang. Marami na ang tao, kaya hindi magulo bukas ng umaga. Kung gusto niyong magtrabaho, sundin ang patakaran. Ang paghihiwalay at pagsasalansan sa balde, lahat ay itatala. CJ, susundin namin ang iyong arrangement kaayusan utos. Pulang balde, 40 kilo. Isulat na ito ay para kay Mr. A. Taga-baryo. Malinis ang paninda, malinaw din ang kwenta. Ihiwalay ang alimasag. Huwag ninyong maipit ang flower crabs. Kapag natapos ang inspeksyon, tapos na ang usapan. Walang utang, may paninda, may kwenta. Ganyan dapat ang negosyo para maging matatag. Naibenta na naman ngayon. Kooperatiba, totoo bang kukunin ninyo ang aming mga paninda? Kinuha na, at naplano na rin ang para bukas. Nakatala lahat yan sa listahan ko. Ang panghaharana ng mga Zhao ay narito na. Ang baho talaga. Su Alu. Nandyan na nga ang panghaharana nila. Talaga bang sisirain mo pa? Jin Bao, hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Masyadong mabaho sa loob ng bahay. Huwag kang magkunwari sa akin. Ngayong araw ay magtatakda na tayo ng petsa ng kasal. Su Alu, bukas na bukas ang pinakaangkop na araw para magtakda ng kasal. Huwag mo nang patagalin pa. Ang aking kasal. Bakit ninyo ang nagpapasya para sa akin? Tatanggapin ng pamilya Xu ang panghaharana. Dapat silang magbigay ng malinaw na sagot. Dapat silang magbigay ng malinaw na sagot. Ang usapang ito, pwede pa nating pag-usapan. Jiang Yu Zhao, ang kasal na ito ay sa pamilya Xu. Huwag kang makialam. Hindi ako nakikialam sa usapang pagbili at pagbenta ng tao. Gusto ko lang malaman kung gusto talaga ni Suksihe. Totoo bang bumibili sa'yo ang kooperatiba? May pera ka lang, gusto mo ng mang-agaw ng asawa. Sino ka ba sa tingin mo? Hindi paninda si Suksay. Hindi siya pwedeng mapunta sa sinumang magbayad ng pinakamalaki. Huwag kang magsasalita ng masakit. Ang kasal ay tungkol sa pagiging tugma ng pamilya. Sino ang gusto niyang maging asawa? Kailangan niyang sabihin mismo. Suksay, pag-isipan mo ng mabuti bago ka magsalita. Napag-isipan ko ng mabuti, hindi kita pakakasalan. Suksay, huwag mong isara ang pinto sa mga posibilidad. Kung ano ang sinabi mo ang masusunod. Tatanggapin ng pamilya Xu ang panghaharana. Hindi ganoon kadaling bawiin. Tia Zhao, bakit ka rin nandito? Noong dati, nang hiram ka sa akin ang 300 yuan. Naalala mo pa ba ang utang na iyan? May utang pa ang pamilya natin sa mga Zhao. Ang interes, umabot na sa 600. Kung hindi mo babayaran ngayon, kukunin ko ang baka mo. Itay, hindi po pwede. Iyon ang buhay ng lupa nating sinasaka. Hindi dapat galawin ang baka. Linawin muna natin ang utang na ito.
Kinikilala ko ang prinsipal 300 yuan. Ang interes, Zhao Mankang, may pruweba ka ba? Prinsipal na 300, ako ang magbabayad para kay Tiyuhe. 600, hindi pwedeng kulangin maski piso. Nasaan nakasulat ang interes? Ipakita mo sa lahat, ako ang nagtatala rito. Puti ang papel, itim ang sulat, ang utang ay narito. Nangangahas ka pang umayaw, ang prinsipal ay nabayaran na. Huwag kang mang-api ng tao ng walang basehan. Ang panghaharana ay pera rin. Ang kahong ito ng lamang dagat, kailangan ninyo ring kilalanin. Kung gayon, buksan mo, para maamoy ng lahat. Jinbao, bakit amoy bulok ang mga lamang dagat na ito? Aling lamang dagat ba ang hindi malansa? Nanggugulo ka lang, ang mga basura, gusto pang humingi ng dote. Ang kakapal talaga ng mukha ninyo. Mga babaeng alimango na may pulang alige, ipakita ninyo sa lahat. May mga buhay na alimango, at lahat sila ay mataba. Ito ang dot na karapat-dapat isama. Sino ang nakakaalam kung naglalaro ka lang ulit? Ang mga kay Zhao ay mabaho. Ang mga kay Jiang Yuzhao, buhay at lumulukso pa rin. Kailangan pa ba itong pagkumparahin? Ang dot na ito, pangit pakinggan kapag ikinuwento mo. Zhao Jinbao, sa bagay na ito, ang pamilyang Zhao ninyo ay kailangang magpaliwanag. Su Alu, huwag kang magpadala sa kanya, hindi bulag ang tatay ko. Nakita na ng lahat, Jiang Yuzhao, huwag kang masyadong mayabang. Hindi pa tayo tapos ng usapan. Hihintayin ko, pero huwag mo nang idaan sa pamilya Xu ang galit mo. Bukaso, harangan mo ang daan papasok sa nayon. Kung harangan ang daan, maghanap ng iba. Hindi pwedeng tumigil ang mga paninda. Tingnan ko kung hanggang kailan ka makakatigas. Ngayong araw na daan, hindi dadaan ang mga paninda ni Jiang Yuzhao. Humingi ang kooperatiba ng paninda mamayang umaga. Kapag nalate, malaking abala, hindi madadaanan ang pangunahing daan. Daraan tayo sa mudflats. Hindi pwedeng tumigil ang mga paninda. Puro putik ang mudflats. Paano kung maipit ang kariton? Kakatapos lang ng paghupa ng tubig, lumantad na ang matigas na putik. Pwede na nating daanan. Mauna akong magsiyasat ng daan. Sumunod kayo ng malapitan. Kung buo ang loob nyo, lumakad na. Tingnan ko kung ilan sa inyo ang manghihina ang loob. Sino mang matakot mahulog ang balde ay maiwan. Kung sino ang matapang, lumakad. Kargahin ang mga paninda. Matigas dito, huwag mong apakan ang malambot na putik na iyan. Hindi naipit ang gulong, kaya talaga nating dumaan. Dikit ng mahigpit sa balde. Huwag hayaang makatakas ang mga lamang dagat. Talagang nakarating kayo mula sa mudflats. Naharangan ang pangunahing daan, kaya kailangan nating maghanap ng ibang daan. Buhay pa rin ang mga paninda. Tatanggapin ko ang mga ito ayon sa listahan. Paghiwalayin ang 3 uri at timbangin. Nandito ang mga libro. Nakaabot tayo. Saktong-sakto ang oras. Natanggap na ng kooperatiba ang mga paninda. Kahit natanggap na, pwede pa ring ibalik. May paraan ako. Patay na ang lahat ng alimango na ito. Ang baho-baho. Takpan ang balde ng tela. Huwag hayaang makita ng iba. Sino ang nagpadala ng alimango? Bakit ganito kabaho? Si Jiang Yuzhao ang nagpadala sa akin dito. Buksan at suriin na. Hindi ka namin inutusan magpadala ng paninda. Ang baho na ng mga alimango na ito. Sino ang maglalakas loob magpadala sa kooperatiba? Tumulong lang ako maghatid ng kariton. Kay Jiang Yuzhao ang mga paninda. Wala kaming alimango sa balde na ito sa aming record. Zhao Jinbao. Nang magtanim ka ng masama, sana maayos ang pinili mo. Kakamatay lang, hindi nakakaapekto sa pagkain. Huwag kang ang basta manira ng tao. Ang kinukuha ng kooperatiba ay buhay na paninda. Hindi kami tumatanggap ng ganyang panloloko sa tao. Bawat basket na ipinapadala namin ay may tala. Nakasaad lahat kung sino ang tumanggap. Atin ba talaga ang panindang iyan? Buksan ang basket at malinaw na agad. Iyan ang totoong bagong huli na umahon sa pampang. Kapag tapos na ang 3 batya ng pula, asul at itim, isara ang basket. Buhay ang nasa loob dito. Sino ang naglagay ng mabahong iyan? Zhao Jinbao. Ipaliwanag mo nga, siya ang nagkamali sa basket. Wala akong kinalaman dyan. Hijo, sumunod lang ako sa sabi mo at itinulak ko dito. Mula ngayon hindi tatanggapin ng kooperatiba ang alimango ng pamilya Zhao. Ang paninda namin, pwedeng beripikahin sa tala ng gramuhan. Ang aaminin ko lang, ay ang buhay na panindang ipinadala ni Jiang Yuzhao. Tungkol sa patay na alimango, nailusot na rin niya iyan. Sabi ng kooperatiba mula ngayon paninda lang niya ang kikilalanin. Sa ilang bahay sa bayan, tinanong din nila si Jiang Yuzhao kung may paninda siya bukas. Hindi pwedeng pakitang gilas lang, kung hindi dudumihan ko ang pangalan niya. Hijo, hindi ba masyadong halata ang galaw na ito? Mas malinaw nga para ayos. Kanina pa nila sinasabi na ninakaw niya ang paninda ng pamilya Zhao. Kanina pa nila pinapunta ang mga kadre ng nayon. Tingnan natin kung paano pa siya makakapalusot.
Si Jiang Yuzhao ang nagnakaw ng pagkaing dagat ng pamilya ko. Kailangang malinaw ito ngayon. Kagabi lang ako nasa bahay. May basket ng mabahong alimango sa may pinto. Buksan muna. Tingnan natin kung sino ang nagsisinungaling. Tingnan ng maigi. Nasa basket. Iyan ang marka ng pamilya Zhao. Nanakaw at dinadala. Totoo ang marka. Pero patay na ang alimango. Sino ang naglagay niyan hindi pa umaamin? Ang patay na alimango hindi na kumikilala ng amo. Ang buhay na alimango kayang amuyin kung sino ang humawak. May buhay na alimango sa dalampasigan. Hayaan silang pumili mismo. Pakinig ang mga buhay na alimango. Sino ang humawak sa basurang alimangong iyan kagabi? Doon sila gumapang. Huwag kayong maingay dito. Hindi ito palabas. Palabas ba ito? Tingnan kung kanino lumalapit ang mga alimango. Talagang papunta rito ang mga buhay na alimango. Huwag kayong lumapit. Ang mga alimangong ito, tiyak na nahawakan na niya ang mga iyan. Kagabi naglakas loob pa siyang maglagay ng basket. Ngayon, huwag na kayong matakot na hanapin siya. Lumagpas sila sa mga kadre ng nayon, at buong takbo silang pumunta kay Zhao Jinbao. Zhao Jinbao, may dumi ng mabahong sapatos ka pa sa gilid ng sapatos mo ha. Jinbao, ano ba ang nangyayari dito? Hindi ba sabi mo na nakaw at dinadala raw? Nadaanan ko lang. Sino ang nakakaalam kung anong kabaliwan ang ginawa ng mga alimangong ito? Kung nadaanan mo lang, bakit nadikit pa ang dumi ng sapatos mo sa talampakan? Marka ng pamilya Zhao, putik ng pamilya Zhao, taga-pamilyang Zhao. Sino pa bang gusto mong ipasa rito? Hindi na ito gaya ng ninakaw ni Jiang Yuzhao. Huwag kang magpanggap na mabuting tao, dahil lang iyan sa pagtatangi mo sa tamad na ito. Magpigil ka nga ng bibig mo. Kung hindi ka manalo, magmumura ka kaagad. Nagtatangi ba ako o hindi? Nakikita ng lahat. Huwag mo nang awayin ang mga tao. Hindi pa tapos itong bagay na ito. Ipapasa na ang kontrata ng baybayin. Pipirmahan na kaagad. Zhao Jinbao, humingi ka ng tawad kay Xuxihe. Bakit naman ako hihingi ng tawad? Tumulong pa nga siya sa iyo para insultuhin ako. Sino ang nag-umpisang mang-away kanina? Nakita ng lahat. Sinigawan mo siya, kaya kailangan mong umamin ng kasalanan. Xuxihe, huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Jiang Yuzhao, huwag kang magkunwaring mabait. Si Xuxihe ay magiging asawa ng pamilya Zhao balang araw. Hindi ako pagmamay-ari ng sinuman. Huwag mo akong idaan sa kasal. Rinig mo, ayaw niya sa'yo. Kung matapang ka, ako ang kalabanin mo. Huwag mo siyang galawin. CJ, tingnan natin kung hanggang kailan mo siya kayang protektahan. Ang tigas ng dila mo, ano? Kung gayon, hayaan mong ipaalala namin sa'yo ang paghingi ng tawad. Mga alimango, hindi ko sila sasaktan. Papatayuin ko lang sila ng maayos para makapakinig sila ng malinaw. Maliliit na asul na alimango, makinig kayo. Kagatin niyo ang sapatos niya. Huwag niyong kagatin ang paa. Gumagalaw na naman ang mga alimango. Huwag kang lumapit, hindi pugad ng alimango ang sapatos ko. Kung hindi ka hihingi ng tawad, tumayo ka lang dyan at mag-isip-isip. Kinagatan lang nila ang sapatos, hindi ang paa. Tamang-tama lang ang laki. Zhao Jinbao, sa harap ng lahat, hindi pa ba ito sukatan para kumuha ng danyos? Huwag na kayong mangagat pa. Pupunit na ang ilalim ng sapatos ko. Sabihin mo ang isang salitang pasensya. Mas mahalaga iyon kaysa sa sapatos. Xuxai, kanina, bastos ang bibig ko. Hindi kita dapat sinigawan. Ang hina ng boses mo, walang nakarinig. Xuxai, paumanhin. Sige na. Sa susunod mo na lang siya sisigawan. Naaalala pa rin ng mga alimango ang sapatos mo. Jinbao, hindi pa ba sapat na pinapahiya ka? Tio Zhao, disiplinahin mo ang anak mo. Huwag mong pagbubuntungan ng galit si Xuxihe. Jiang Yuzhao, huwag mong isipin na ilang alimango lang, kaya mo nang baligtarin ang mundo. Ang karapatan sa pagkontrata ng baybayin ay malapit ng maaprubahan. Tingnan natin kung gaano katagal pa ang kayabangan mo. Kita-kita tayo kapag naaprubahan na. Ngayon, tatalakayin ng komite ng nayon ang kontrata sa baybay dagat. Ang mga walang kaugnayan, huwag makialam. Ang baybayin ay pagmamay-ari ng nayon. Hindi ito bakura ng pamilya Zhao para kumpiskahin. Yuzhao, huwag kang mainit. Nag-uusap na ang mga opisyal. Pakinggan muna natin ang sinasabi nila. Kumalma ka, Yuzhao. Sino ang maglalakas loob na aprobahan iyon sa kanya? Pagkatapos nito, huwag kayong magplano na magtimbang sa pantalan. Pakiusap ba ito o pananakot? Walang bangka, walang lisensya si Jiang Yuzhao. Bakit siya magkokontrata? Kailangan itong makuha ng mga taong may kakayahan. May supply ba siya? Kunin ang rehistro. Iyan ang mismong usapin. Tumahol man ang ulang, wala ring bilang. Hindi pwedeng magulo ang mga patakaran. Kailangang tingnan ang lumang talaan ayon sa mga patakaran. Hindi pwedeng puro ang panig ng Zhao ang pakikinggan. Tio Zhao, kung may sasabihin kayo, sabihin na po. Kung may sasabihin kayo, sabihin na po. Ako ang sasalo ng responsibilidad.
Itong lumang resibong ito, nakatago ko na ito ng mahigit 10 taon. Nakasulat dito ang pangalan ni Jiang Haisheng. Kinontrata niya ang silangang dalampasigan ng 10 taon. Si Jiang Haisheng, iyong bangkang pangisda, siya ang may-ari. Noong panahong iyon, ang dalampasigang ito, dapat Jiang ang apelyido niya noon, hindi Zhao. Si Zhao Mankang, naniniwala ba kayo o hindi? Tiyo Zhao, huwag na kayong maglabas ng lumang papel para manakot ng tao. Sira na iyan matagal na, may 10 taon pa ang kontrata. Nandoon pa ang selyo, ang bangkang iniligtas ni Kuya Jiang ang buong nayon. Nawala siya nang lumubog ang barko sa bagyo sa laot. Hindi na siya nakabalik, pero inangkin mo ang dalampasigan niya, at sinipsip mo pa ang kabayaran sa pagkalugmok ng pamilya Jiang. Tiyo Zhao, totoo ba ang lahat ng sinasabi ninyo? Ako mismo ang may tatak ng kamay. Hindi ako magkakamali. Si Zhao Mankang, sa mga nagdaang taon, ni isang salita hindi mo binanggit. May saysay ba ang pagbubunyag ng lumang usapan ngayon? May saysay, nakaugat dito ang buhay ng pamilyang Jiang at ng buong dalampasigan. Tama na ang away, 3 araw mula ngayon magpapaagawan tayo sa dagat. Tingnan natin kung sino ang mananalo at makakakuha ng karapatang mangontrata. Gusto mong takpan ang lumang utang gamit ang malaking pera. Nakatingin ang buong nayon. Ako, si Zhao Mankang, hindi basta-basta papayag na malugi. CJ, 3 araw mula ngayon, magkita tayo sa dalampasigan. Pagdating ng oras, sino ang tatanggap ng mga huli sa dagat? Makikita ng lahat mismo. Talaga bang hihintayin pa ang 3 araw? Ang paghihintay ay hindi basta upo lang at antay. Ngayong gabi, unahin nating sakupin ang look. Doon pinakamarami ang huli sa look na iyon. Ipahulog muna ang lambat tapos pakainin natin ang mga isda. Hayaan nating mapasok ng huli ang lambat ng pamilyang Zhao. Bukas ng umaga, walang makakakita sa kamay o paa nila. Dahan-dahan lang, huwag ninyong ipaabot sa mga tao sa nayon. Laliman ninyo ang pagkakabaon ng lambat. Pag humupa ang tubig, gilid lang ang lalabas. Ihagis ang pain ng isda sa loob ng look. Bukas ng umaga, ang mga huli ay papasok na rito. Hindi ba iyan pandaraya? Tigilan mo nga, ang panalo ang may say. Iyan ang usapin. Anong nangyari? Nakita kong kalahating gabi nang pumunta ang pamilyang Zhao sa silangang dalampasigan. May dala silang lambat at may supot pa ng pain ng isda. Sa look na iyon, ilang piraso lang ang huli. Gusto nilang maagaw ang huli bago pa ang itinakdang oras. Dapat ba nating sabihin sa mga kadre ng nayon ngayon? Kung ngayon sasabihin, baka walang maniwala. Bukas ng umaga, hayaan nating makita ng lahat. Inilayo na ng pamilyang Zhao ang mga huli. Bakit hindi ka pa nagmamadali? Ano nang mapapala sa pagmamadali? Hindi lang lambat ang kinikilala ng huli sa dagat. Pero ang sinakop nila ay ang pinakamayamang bahagi ng loob. Hayaan ninyo silang sumakop. Mas dumadami ang sakop, mas malaki ang kahihiyan. Bukas, sumama ka sa akin. Huwag kang pumunta ng mag-isa. Su Alu, malaking talo. Kung matalo si Suksihe, wala na siyang maaasahan. Matandang Zhao, huwag mo nang pilitin ang bata. Hindi na pipilitin, pwede. Ilabas mo muna ang papeles ng utang para ayusin. Kung matatalo si Jiang Yuzhu bukas, dapat pakasalan ako ni Suksihe. Babayaran ko muna. Pag-usapan natin bukas. Nagkasakitan ang pamilya Zhao kagabi. Pinipilit pa ring ipakasal. Mas nagmamadali sila. Mas nagpapakita na takot sila. Bukas, hayaan mo silang manalo muna sa unang balde. Siguradong matutumba ang mga taga-baryo sa pagkabigla. Kaya, hayaan mo muna silang magsaya sandali. Sa unang laro, ibubulgar ko ang pamilya Zhao sa harap ng lahat. Talaga bang pumayag ka sa kanila? Suksay. Ano pa bang magagawa ng tatay? Ang papeles ng utang ay nasa pamilya Zhao pa rin. Ito ang sarili kong kasal. Hindi ito tayaan. Kung matalo si Yuzho bukas, hindi na balido ang usapan. Kung matalo siya, ihahanda mo na lang ang sarili mo. Pinilit nila ang tatay kong pumayag. Mas nagmamadali ang pamilya Zhao. Mas malinaw na takot silang matalo. Sinasalo nila ang aking net at ginagamit pa ang kasal ko para pilitin ka. Bukas, ipapanalo ko ito para makita ng buong na yung haiwan. Sasama ako sa iyo. Nasa silangang dalampasigan na ang lahat. Sila ang naunang nakakuha ng magandang pwesto. Siguradong marami silang makukuhang huli ngayon. Yu Zhao, nandito na rin si Suksay. Ngayong nanonood ang buong nayong haiwan, walang sinuman ang makapagsasabing inaapi ang pamilya Zhao. Kung gayon, ayon sa sinabi ng konseho ng nayon, magkaroon tayo ng pampublikong kompetisyon. Bago magsimula ang malaking kompetisyon, linawin muna natin ang mga patakaran. Sa loob ng 1 oras, kung sino ang may pinakamaraming buhay na huli sa balde, siya ang panalo. Para sa maagang pangingisda, paglabag ba ito sa patakaran? Sinumang mahuli ay aalis sa laro. CJ, narinig ninyong lahat. Binata Jingbao, ang una niyang lambat ay lumubog na. Hilahin ninyo, ipakita ninyo sa kanila.
Puro malalaking huli ang balde na ito. Maganda ang tingnan, matataba. Walang duda na ang pamilya Zhao ay mga may-ari ng bangka. Mayaman sila. Jiang Yuzhao. Kita mo ba? Ito ang tawag sa pangingisda. Isang balde pa lang yan. Bakit ka nagmamadali? Huwag kang matigas ang ulo. Isang araw, papasok na siksuksihe sa bahay ng pamilya Zhao. Huwag kang maniwala sa kanya. Kasama mo ako. Hintayin natin ang ikalawang pagtaas ng tubig. Tingnan natin kung sino ang makakakuha pa ng huli. Jiang Yuzhao, tingnan mo, puno na ang balde ko. Ang sa iyo ay walang laman pa. Sabi mo kanina, ang huli ay kumikilala ng tao. Bakit ngayon hindi ka na nila kilala? Yuzhao, masubukan mo kayang sumigaw muna. Huwag kang magmadali, hindi pa oras. Sa tingin ko, wala na siyang pag-asa. Ang timba nitong pamilya Zhao ay talagang kahanga-hanga. Ang lumang bangka, unawa sa daluyan. Hindi ba nag-overreact si Jiang Yuzhao? Huwag kang masyadong magsalita, hindi pa tapos ang malaking laban. Xuxai, ikaw, nakatayo ka pa rin sa panig niya. Naniniwala ako sa kanya. Hanggat hindi pa tapos, huwag kang magbigay ng konklusyon. Xuxai, kung lalabas ka ngayon, kaya ko pa ring panindigan ang dangal ng pamilya Xu. Hindi ko kailangan ang iyong tulong sa dangal ko. Kung susunod ka sa kanya, pagtatawanan lang kayo ng buong na yung haiwan. Sino ang pagtatawanan? Malalaman mo mamaya. Yuzhao, hindi ako takot sa sasabihin nila. Lahat ng lamang dagat, makinig. Umalis kayo sa lambat ng pamilya Zhao. Lumapit kayo sa akin. Grabe ang tapang niya. Ang lamang dagat sa lambat ng pamilya Zhao. Impossible. Nabaon na ang mga lambat. Kumikilos ang lambat ng pamilya Zhao. Kumikilos. Ang mga alimango sa lambat ay lumalabas na. Pigilan ninyo, huwag ninyong hayaang makatakas. Ang mga isda, umaalis din. Ang timba ng pamilya Zhao ay naglilimita ng paninda. Hindi ito naglilimita. Hindi nila kinikilala ang pamilya Zhao. Lahat sila ay pumunta sa timba ni Jiang Yuzhao. Tingnan ninyo doon, Jiang Yuzhao. Nagdaya ka. Ito ang lamang dagat ng pamilya Zhao. Ang paghuhulog ng lambat at pain ng maaga ang tinatawag na pandaraya. Huwag ninyong pakinggan ang kanyang kalokohan. Kung gayon, hayaan nating kusang umalis ang lamang dagat. At tingnan natin kung saan sila pupunta. Lalabas ang lambat ng pamilya Zhao. Ang susunod na banayad ang tunay na sampal sa mukha. Walang laman ang lambat ng pamilya Zhao. Hindi walang laman. Lahat ng paninda ay pumunta sa panig ni Jiang Yuzhao. Hawakan ang lambat. Huwag ninyo silang hayaang makatakas ulit. Maaaring hawakan ng kamay ang lambat. Ngunit hindi kayang pigilan ang lamang dagat na pumili ng amo. Ang lahat ng ito ay pupunta sa basag na timba. Zhao Mankang, sabi mo, hindi ka naglagay ng lambat. Ito ay isang lantad na lambat na ginagamit sa kompetisyon. Nakikita ito ng lahat, mabaon sa putik ang lantad na lambat, kaya naglalagay din ng pain. Tiyo Zhao, tingnan mo, lumitaw na doon. Huwag kang manghula, pupunta ako para hilahin ito. Umalis kayo sa daan, lahat. Ang lambat na ito ay ibinaon kagabi. Nagsasabi ka ng kalokohan. Sino ang nakakita na ibinaon namin? Nasa loob pa ng putik sa ilalim ng lambat ang sinturo ng pain. Gustong mong sabihing hindi ito sa pamilya Zhao. Mayroong pulang lubid ng Zhao boat team sa itaas. Hindi mo na ito maitatanggi. Maagang paghulog ng lambat at pain. Ayon sa mga patakaran, dapat kang madiskwalipika. Matandang Gu. Huwag kang makinig sa mga sinasabi nila. Nakita ito ng buong na yung haiwan. Ang lambat at pain ay hinila mula sa iyong daluyan. Ako si Zhao Mankang, hindi ako sumusuko. Hindi ka sumusuko. Unahin mo munang ibaba ang laman ng timba. Ang mga panindang ito ay galing sa kanal ng pamilya Zhao. Ang kanal na iyan ay sa buong nayon. Nakita ng lahat kung kaninong produkto ito. Naitumba ko. Tingnan natin kung paano ka mananalo ngayon. Natumba ang balde. Nakalabas lahat ng alimango. Huwag ninyong hayaang makabalik ang mga alimango. Hindi sila babalik sa balde. Lahat sila ay papunta kay Zhao Mankang. Ilayo ninyo sila. Dali, ilayo ninyo. Kapitan Zhao, kahit snatch-in mo ang balde, wala ring silbi. Sa labas ng pusta, kinukuha mo pa rin ang produkto. Nakita na ng buong nayon. Hindi na pwedeng ituring na panalo ang pamilya Zhao sa laban na ito. Naglakas loob kang magbigay ng pabor sa kanya sa harap ng lahat. Nakita na ng buong nayon. Wala kang pwedeng paboran. Ang pamilya Zhao ay diskwalipikado sa kompetisyon. Ang karapatan sa kontrata, ayon sa patakaran, ay napunta kay Jiang Yuzhao. Panalo. Ibigay ninyo sa akin ang karapatan sa kontrata. Hindi ko ito sasakupin mag-isa. Ano ang ibig mong sabihin? Lahat ng taga na yon ay pwedeng pumunta sa dagat. Pagsasamahin ko ang pagbili. Mas mataas ng 2 sentimo kada kilog kaysa sa pamilya Zhao. At record agad kung sino ang susunod sa patakaran. Siya ang kikita ng pera. Kuya Yuzhao, pwedeng ba akong magpalista? Sasali rin ako. Magaling akong mag-uri ng alimango at scallop. Huwag muna kayong magulo. Isa-isa tayong maglilista at maghahati ng trabaho. Si Xuxai ang maghahandle ng accounting. Si Yuzhao ang mag-check ng kalidad. Mula ngayon,
Ang silangang dalampasigan ay hindi na pag-aari ng pamilya Zhao. Jiang Yuzhao, naglakas loob kang agawin ang kabuhayan ng pamilya Zhao. Ikaw ang nag-isip na ang kabuhayan ng buong nayon ay pag-aari ng pamilya Zhao. Huwag kang magsaya ng maaga. Hindi mo kayang suplayan ang mga produkto ng buong nayon. Hindi kayang suplayan. Mas mahusay pa rin kaysa sa inyong pagbaba ng presyo. Gusto ba ninyong sumama sa akin? Sabihin nyo, gusto kong sumama kay Kuya Yuzhao. Magpalista rin ang pamilya ko. Mas maganda kaysa sa pinipilit tayong bigyan ng mababang presyo ng pamilya Zhao. Yuzhao, Ksuksay, talaga bang kaya ninyong bayaran agad sa mismong araw? Malinaw ang libro. Kung sino ang nagtrabaho ng marami, iyon ang isusulat ng marami. Kung ganoon, pipirma na rin ako. Yuzhao, may nagmamaneho ng kotse papunta sa silangang dalampasigan. Iyon na naman ang liberation truck mula sa lungsod ng probinsya. Jiang Yuzhao, nandito ako para mag-order ng mga produkto sa iyo. Ngayon, gusto ko ang isang buong truck ng pagkaing dagat. Delivery sa loob ng 3 araw. Dala ko na ang down payment. Naglakas loob ka bang tanggapin ito? Tatanggapin ko. Pero kailangan ko munang makita ang klase at bilang ng kilo. Alimango sa dagat, scallop, yellow croaker. Kailangan lahat ay buhay. Ilagay mo dyan ang down payment. Kung kulang ng 1 kilo, ibabawas ko ayon sa patakaran. Okay ang patakaran. Ang produkto ay sapat din. Isang buong truck, hindi lang ilang balde. Ang mga buhay na ito ay ipamamahagi sa bawat pamilya. Are-record ko ang mga uri. Ikaw ang bahala sa mga tao. Mga taga-roon sa nayon. Mga tagahawak ng alimango. Ibang pang mga taga-roon sa nayon. Sinusubukan ni Tio Zhao ang tibay at lakas ng mga ito. Bawat bahay, tig-isang kawit ng huli. Walang agawan, walang gulo. Pagkalipas ng 3 araw, sa libro na natin ayusin. Siguradong hindi sapat ang maibibigay ni Jiang Yuzhao. Sama kayo sa akin. Babayaran ko kayo ng doble. Kagagawan lang ni Zhao, gusto na namang mandaya. Naglalakas loob ka pang manghuli ng tao. Doble ang bayad. Unahin ninyong kunin ang pera, saka nausap. Ngayon na. Sa pag-deliver ng kargamento, saka na tayo maningil. Kung ngayon mo hindi mabigay, di mamaya na lang. Sa pag-deliver ng kargamento, saka na tayo maningil. E di salita lang pala, kuya ng bangka. Si Zhao Jinbao ay nanghuhuli ng tao sa bungad ng nayon. Ipakuha mo sa kanya. Sabi niya, marunong na raw magsukli ang mga taga nayon. Hindi kami aalis. Ako rin hindi aalis. Sobra na ang panggigipit ng pamilya Zhao sa presyo. Kung gayon, ayon sa listahan, kunin ang paunang bayad at ang tiket para sa bigas. Walang sasama sa akin. Nakuha na nila lahat ang kanyang paunang bayad. Gusto niyang makipagkalakalan ng mga luma at gamit ng sasakyan. Kailangan din may bangkang maglalabas ng karga. Lahat ng bangka ng Zhao. Simula bukas, bawal nang ipahiram sa kanya. Sino ang maglalakas loob magpahiram? Maglaho na siya sa pangkat ng bangka. Sa tingin ko, napuno na ang bodega niya ng paninda. Paano pa siya makakapaglayag? Nakalok lahat ang mga bangka ng Zhao. Wala ring maglalakas loob magpahiram. Walang bangka. Paano ilalabas ang buong truck ng kargamento? Maliliit na utak kayo, pero ang dibdib ninyong hila-hila pa. Kung walang mahiraman ng malaking bangka, hindi na kailangan ng malaking bangka. Kung hindi na kailangan ng malaking bangka, sasandig ka ba na lang sa tao hanggang sa kabisera ng probinsya? Sa nayon, may maliliit na bangka rin. Bawat bahay may 2. Ilang karga ba ang kasya sa maliit na bangka? Isang alon lang, yayanig na. Hatiin natin, dadaan sa mababaw na loob. Hindi aabot sa malayong dagat. Ako ang bahala sa libro. Ihati sa maraming biyahe. Kayo na lang ang bahala sa pagpapatatag ng mga basket. Una, itulak natin lahat ng bangka papunta sa dalampasigan. Mga mangingisda, nakatitig lang ang mga manggagawa ng bangka ng Zhao sa pantalan. Ang malaking bangka ng nayon, hayaan ninyong kayo ang magkarga. Dun tayo sa maliit na daanan sa dalampasigan. Lumubog na ang maliliit na bangka, pero kulang pa rin ang kargamento. Ipalibot muna ang mga bangka sa gilid ng mababaw na loob. Mga maibebentang huli, magtipon sa may maliliit na bangka. Huwag kayong magkalat. Papalapit na ang pangkat ng isda sa gilid ng bangka. Huwag agawan, ayusin ninyong mabuti ang pagsakay. Paisa-isa, unti-unti. Mas mabilis pa ito kaysa sa paghahagis ng lambat. Siksuksihe ang may tala ng mga bangka. Sinusubukan ni Tio Zhao ang tibay at lakas ng mga ito. Sino sa aling bangka ang may gaanong karga? Isulat ninyong malinaw, huwag may maliligtaan. Ang bangka ni Jiang Yuzhao. Maglakas loob ka pang lampasan ang pantalan ng Zhao. Ang pantalan, sa inyo lang ba? Hindi kaya ang dagat. Gusto rin ng maliliit na bangka na magdala ng buong truck ng kargamento. Ngiti ka pa riyan. Kapag nakasakay na ang kargamento sa truck, saka ka tumawa. Itinutulak ng mga taga nayon ang mga bangka papunta sa mababaw na loob. Ang unang batch ng mga bangka ay nakalampas na sa mababaw na tubig. Ang malaking bangka ng mga Zhao ay nasa lumang daungan pa rin. Mangingisda, kung ganito, aabot tayo sa 3 araw na delivery hanggat nagkakaisa ang kalooban ng mga tao. Magtatagumpay tayo kahit maliit ang bangka. Bukas ng umaga, ituloy ang 2nd batch. Huwag ipaalam sa mga Zhao ang daanan.
Ang maliliit na bangka ay dumaan sa mababaw na tubig. Makadaan ang maliliit na bangka. Sasarhan ko ang labasan ng dagat. Ako mismo ang magdadala ng malaking bangka at haharang. Kung hindi sila titigil, sino ang makakadaan sa harap ng bangka ko? Hindi ko sila pababalikin sa nayon. Ang malaking bangka ng mga Zhao ay nakaharang na sa bukana ng mababaw na tubig. Huwag kang sumugod, hindi kayang sudungin ng maliliit na bangka ang malaking bangka. Paano na ang unang batch ng mga kalakal? Mali ba ang oras? Lumiko tayo sa kaliwa patungo sa mahabang daan ng kawayan. Mababaw ang tubig doon, hindi makapasok ang malaking bangka. Lahat ng kawan ng isda, magtipon sa kaliwang bahagi ng mababaw na tubig. Huwag lumapit sa malaking bangka. Huwag lumapit sa malaking bangka, gumagalaw ang tubig. Lahat sila ay pumupunta sa laot ng kawayan. Mga bangka, sundan ang kawan ng isda. Huwag maghiwalay-hiwalay. Mangingisda, makalabas tayo dito. Ipasa ito ayon sa listahan. Isang bangka ang ipasa. Jiang Yuzhao, naglakas loob kang palitan ang ruta. Ang binabarahan mo ay ang lumang bukana, hindi ang buong dagat. Masyadong makitid ang daan na iyon ng kawayan. Hindi ninyo matatapos ang pagdadala. Ang makitid ay may sariling paraan. Kapag marami ang tao, kaya itong ipasa. Ang unang bangka ay nakalampas na sa laot ng kawayan. Huwag kang tumingin sa iba. Ang timbang ito ay dilis. Ang ikalawang bangka, lumapit sa pampang at magpalit ng timba. Huwag durugin. Ksuksay, tandaan mong mabuti kung anong bangka at anong timba. Naaalala ko, bangka G, dilis, bangka Bihi, kabibi. Ang malaking bangka ng mga Zhao ay naghihintay pa rin doon sa lumang bukana. Tiyo Zhao, umalis na sila sa laot ng kawayan. Ano, ang mga tao at ang mga bangka? Zhao Mankang, bantayan mo ang walang lamang ruta. Pinaghirapan mo, nakalabas na ang mga kalakal sa nayon. Pagkalipas ng 3 araw, tingnan natin ang kotse na puno. Dumating na ang kotse. Ang mga kalakal ay dumating din sa oras. 3 araw, isang buong kotse. Talagang napuno mo ito para sa akin. Suriin muna ang pagiging sariwa. Pagkatapos, pirmahan. Sariwa ang mga alimasag, tumatalon ang isda, malinis din ang kabibi. Ang batch na ito ng mga kalakal ay tiyak na pag-aagawan ng mga hotel sa lungsod ng probinsya. Kukunin ko ang lahat ng laman ng kotseng ito. Mula ngayon, magbenta na tayo ng long term. Paano tayo magtatakda ng long term na order? Isang kotse bawat 3 araw. Ang presyo ay batay sa mataas na presyo ngayon. Ako ang magtatala ng account. Malinaw na isulat ang petsa ng paghahatid. Mula ngayon, ang nayong haiwan, ang magsusupply ng mga kalakal ko. Ang bangka ng mga Zhao ay wala na namang laman ngayon. Dati, pumipila sila para sa barko. Ngayon, wala nang nagtatanong. Nasa kabilang dako ang lahat ng tripulante. Nagbububuhat ng kargamento para kay Jiang Yuzhao. Kung ganito pa rin ang Tatay Zhao, hindi na maibabalik ang pera ng gasolina. Manahimik ka, hindi pa ako bangkarote. Tiyo Zhao, gusto kong magtrabaho sa tabi ni Kuya Yuzhao. Kumakain ka sa pamilya Zhao, tapos ganyan lang ang sasabihin mo. Walang trabaho sa pamilya Zhao. Kailangan din ng pamilya ko kumain. Kung aalis ka, umalis ka. Huwag kang babalik na lumuluhod sa akin. Delay pa rin ang bayad sa gasolina at paggawa ng bangka. Magbenta ng 2 maliit na bangka upang makabawi muna. Pero sa atin iyon, hindi ko ibebenta. Paano ka magbabayad ng sweldo? Palaki ng palaki ang negosyo ni Jiang Yuzhao. Hindi tayo pwedeng mamatay na lang na naghihintay. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong magkakaproblema ang kanyang kargamento. Storage ito ng kooperatiba. Ihalo mo ang mga patay na alimango. Bukas ng umaga, walang makakakilala. Paano kung mahuli tayo? Manahimik ka. Sa pagkakataong ito, gusto ko siyang tuluyan ng bumagsak. Mali ang balde na ito. May patay na alimango sa ibabaw. Huwag muna kayong gumalaw. Lahat, huminto muna. Sinuri ko ito kagabi bago isara ang imbakan. Walang patay na laman. Hindi naman sira ang takip ng balde. Pero nabuksan ang damo. May dumaan sa kargamento. Nagkaproblema. Si Jiang Yuzhao ay naglagay ng patay na alimango sa loob ng kargamento. Nakita ko mismo. Sa kanya ang balding ito. Pipirmahan lang ang long-term order. May lakas loob siyang guluhin ang kooperatiba. Huwag kang sumigaw ng kung ano-ano. Linawin mo muna ang sinasabi mo. Kailangan pa bang sabihin, nasa loob ng balde ang patay na alimango? Tingnan natin isa-isa ang mga balde. Kung sino ang inosente, sino ang may kasalanan, malalaman natin agad. Ang ilang patay na alimango na ito, nasa pinakaitaas lamang. Ang mga alimango sa ilalim ay buhay pa. Tingnan ninyo, ang paa ng patay na alimango, parang naputol kagabi. Hindi ito bagong huli kaninang umaga. Hindi puputi ng ganyan ang paa ng alimango. Nang maglista ako, sinuri ko ang bawat balde. May naghalo nito hating gabi. Zhao Jinbao, ang manggas mo,
Bakit may putik ng alimango? Huwag kang makialam sa akin. Dumaan lang ako at sumilip sa kaguluhan. Dumaan ka na may amoy ng patay. Nandyan ka rin kagabi. Malaki ang bulsa niya. Ilabaas mo at ipakita sa lahat. Huwag mo akong hawakan. Wala akong kahit ano sa loob. Kung gayon, ikaw mismo ang kumuha nito. Nahulog ang paa ng patay na alimango. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Pumasok ka kagabi sa imbakan. Huwag kang magkaila. Nakita na ng lahat. Zhao Jinbao, may sasabihin ka pa ba? Nasa bulsa mo ang paa ng patay na alimango. Ako ang nakapulot nito. Nakuha ko ito. Ibabalik pa sa basket ng iba. Sino pa ang maglalakas loob tumanggap ng produkto ng pamilya Zhao? Sumisira sa kabuhayan ng iba, umaasa pang kumita. Jiang Yuzhao, hindi pwedeng matapos lang ng ganito ang bagay na ito. Gusto niyang sirain ang pangmatagalang kontrata. Sige, suriin muna natin ulit ang mga paninda. Piliin ang mga sira, ikarga ang mga magagandang kalakal. Pansinin ninyong lahat, hindi kasalanan ni Yuzhao. Gusto ng pamilya Zhao na harangan ang daan ng buong nayon. Sino ang nagpahintulot sa inyo na palibutan ang anak ko? Nagkakaisa kayong lahat para paratangan ako. Nasa lupa ang ebidensya. Walang nagpaparatang sa iyo. Yuzhao, hindi ko napalaki ng maayos. Babayaran ko sa iyo o hindi. Isang paumanhin lang tapos na ang usapan. Ang pamilya ninyong Zhao, hindi lang ngayon ang pang-aapi sa pamilya Jiang. Tiyo Zhao, huwag kang magsalita kung ano-ano. Mayroon akong kontrata sa pagpapaigpa noon. At saka, resibo ng kabayaran para sa aking kapatid. Ngayon, dapat malinaw sa buong nayon. Nang mawala si Kuya Jiang, ang 500 piraso ng kabayaran, 50 piraso lang ang ibinigay ni Zhao Mankang sa pamilya Jiang. Saan napunta ang natitirang pera? Ang karapatan sa pagpapaigpa ng dalampasigan. Pinigilan mo rin. Ipinampondo mo ang pera ng pamilya Jiang sa mga bangka ng pamilya Zhao. Zhao Mankang, linawin mo. May nagsumbong sa kumpanya. Ako rin ay lumabo ang pag-iisip noon. Ang pagkalabo ba ay maaaring tumagal ng napakaraming taon? Ibalik mo ang pera. Ibalik mo rin ang dalampasigan. Huwag niyo pilitin ang tatay ko, lahat kayo. Walang pumipilit sa kanya. Siya ang may utang sa pamilya Jiang. Kung hindi mo ipapaliwanag ngayon, huwag kang umasa na makakaalis. Ako ang sakim sa pera ng pamilya Jiang. Noon, pinigilan ko rin ang kontrata sa dalampasigan. Sa wakas, nagsasabi ka ng totoo. Sabihin mo ulit yan sa harap ng buong nayon. Ako, si Zhao Mankang, nagkasala sa pamilya Jiang. Nagkasala rin kay Kuya Jiang. Zhao Mankang, isulat mo ang hihi na ito ngayon. Ang dalampasigan ay ibalik sa pamilya Jiang. Kumpletuhin ang kabayaran. Isusulat ko ngayon, ang utang sa pamilya Jiang. Dapat malinaw ngayong araw. Ang pera at ang bahagi ay kaya kong tanggapin. Pero ang kahihiyan na tiniis ko, hindi pwedeng baliwalain. Zhao Mankang, humingi ka ng tawad kay Kuya Jiang sa harap ng dagat. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ninakaw ang pinaghirapan niya. Kuya Jiang, patawarin mo ako. Mula ngayon, ang istasyon ng bilihan ay hindi natatanggap ng produkto ng pamilya Zhao. Narinig mo rin, Station Master. Peke ang pamimeke at babayaran ang pinsala. Kung hindi klaro ang lumang utang, sino ang maglalakas loob tumanggap? Ang ating kooperatiba ay hindi rin tatanggap ng order mula sa pamilya Zhao. Wala na talagang kredibilidad ang pamilya Zhao. Mula ngayon, susunod na kami sa iyo. Dati, takot kami sa pamilya Zhao. Ngayon, hindi na. Ang utang ay i-record kada tahanan. Ang kalakal ay tanggapin batay sa kalidad. Mayroong siksuksihe na mga ngasiwa sa mga records. Lahat ay walang dapat ipag-alala. Simula ngayon, hindi na susunod ang nayong haiwan sa utos ng pamilya Zhao. Ayaw na nilang tanggapin ang mga produkto natin. Wala nang tao sa pantalan. Hindi na rin mabenta ang mga bangka. Umuwi muna tayo. Mag-isip pa tayo ng solusyon. Anong solusyon pa ba mayroon? Hinarang na ng pamilya Zhao ang daan sa nayon. Bukas, ilabas ninyo na ang bangka ninyo. Narito na ang lahat ng bangka. Hindi nakakayanin ng pamilya Zhao. Kukunin ko ang bangka, pero hindi ko ibababa ang presyo. Gamitin muna ang pera mula sa pagbebenta ng bangka para bayaran ang mga manggagawa. Huwag ninyo akong pasalamatan. Kapag malinaw na ang mga utang, tatahimik ang isip ng tao. Pagkatapos nito, ang mga bangkang ito ay mapupunta sa sales team. Hindi ko ituturing na pag-aari ko ito. Kapag naayos na ang mga bangka, mag-schedule tayo kada pamilya. Kung sino ang magtrabaho, siya ang makakatanggap ng parte. Ang mga dating tauhan ng pamilya Zhao. Hanggat handa kayong magsikap, kayang-kaya ninyong manatili. Gusto kong sumama sayo. Kapag nawala na ang silo ng pamilya Zhao, magbabago na ang lahat sa pantalan na ito. Hindi tayo nagpapalit ng kapalaran para mapagtawanan.
Nagpapalit tayo ng kapalaran para may trabaho ang lahat. Unahin nating ayusin ang mga atraso. Ayusin na ang mga kagamitan. Bukas ng umaga, tuloy ang paghahatid ng kalakal. Yuzhao, magandang plano yan. Ayusin na ang mga gamit. Umalis muna tayo sa nayon. Kung tuluyan kang umalis, hindi ka na makakabalik. Kung hindi na makakabalik, kasalanan ko. Yuzhao, may utang ako sa pamilya Jayang. Dahan-dahan ko itong babayaran ayon sa nakasulat. Tandaan mo yan. Huwag ka nang mangako ulit. Umalis na ang pamilya Zhao. Hindi dapat bakante ang pantalan. Ayusin na muna ang mga bangka at silo. Ang mga lumang bangka kailangan ayusin. Linisin ang silo. Ang mga papeles ay kailangan ding ay reorganisa. May mga order pa bukas. Huwag nating sayangin ang oras sa mahalagang gawain. Kapag sumama ang lahat kay Yuzhao, panatag ang kalooban ko. Yuzhao, dumating ako ngayon upang linawin ang kasal ni Suksihe. Dati, naging malabo ako. Halos itinulak ko ang aking anak sa hukay. Itong kasunduan ng kasal, pupunitin ko sa harapan ninyo. Bukas, maghapunan kayo sa bahay. Dumating na si Yuzhao. Pasok na kaagad at umupo. Ang hapunan kahapon. May utang ako sa'yo. At may utang din ako kay Suksihe. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Dati, nagkamali ako sa paghusga ng tao. At pinahirapan ko rin kayo. Tiohi, ang nakaraan ay nakaraan na. Ngayon, pag-usapan na lang natin. Suksay, sa kasal mo, hindi na ako ang magdedesisyon para sa'yo, anak. Kung sino ang gusto kong pakasalan, ako na ang magsasabi. Kung si Yuzhao ang gusto mo, hindi kita pipigilan, anak. Bibigyan ko siya ng magandang buhay. Maraming salamat po. Dahil sa sinabi mo, panatag na ako. Hindi yata tama na mag-propose ng walang dala. Hindi ako bumili ng ginto o pilak. Ito lang ligaw na bulaklak ang napitas ko. Nanginginig ang kamay ni Kuya Yuzhao. Suksay. Hindi ako marunong magsalita ng matatamis na salita. Dati wala akong silbi. Kaya napasama ka sa aking kahihiyan. Sa hinaharap kapag mayroon akong makakain. Ikaw ang una kong iisipin. Gusto mo bang maging asawa ko? Opo, Yuzhao. Mamuhay kayong mabuti. Huwag mong hayaang apihin ang dalaga ko. Tio, huwag po kayong mag-alala. Sa buong buhay ko, pahahalagahan ko siya ng higit sa sarili ko. Bukas, magdaraos tayo ng piging ng kasal. Lahat ng taga-nayong haiwan, pumunta kayo. Sabay-sabay nating papaunlarin ang ating buhay. Idikit ang pulang papel ng kasal. Ngayon ang araw ng malaking kasiyahan. Kukunin ko muna ang aking libro. Hindi na natin kayo sisingilin ngayon. Ang alak ng kasalan ngayon ay para sa lahat ng taga-nayong haiwan. Ang alak. Unahin ang kasalan. Salubungin ang mga bisita sa loob. Kasalan na, pero nakikipagnegosyo pa rin. Nagiging bastos na ako. Ang bisita ay bisita. Uminom muna tayo ng alak bago mag-usap. Galing ako sa lungsod ng probinsya. Narinig ko ang inyong reputasyon. Para sa pagkaing dagat po kayo. Ito ang rekomendasyon mula sa Regional Aquatic Product Station. Gusto naming dalhin ang produkto ng Nayong Haiwan. Sa Shanghai. Malayo ang biyahe, dapat buhay ang kalakal, dapat malinaw din ang pagtutuos. Kung kaya niyo gawin yan, saka ko tatanggapin. Ang pagiging maingat mo ang hinahanap ko. Yuzhao, mas malaki ang order na ito kaysa dati. Dahan-dahan lang nating gawin. Magbigay ng bid bond, tapusin. Hindi natin pwedeng sayangin ang pagod ng lahat. Tapusin. Natatakot ako na mapagod kang mag-isa. Mayroong ikaw na mag-aasikaso ng libro. At mayroong mga taga-baryo na tutulong. Kung gayon, tanggapin natin. Ngunit kailangan muna nating itakda ang mga patakaran. Ngayon ang araw ng inyong kasalan. Ayokong sirain ang inyong kasiyahan. Hindi minamadali ang kontrata. Sulatin muna ang intensyon sa kooperasyon. Kapag tapos na tayong uminom ng alak, saka tayo mag-usap ng mas detalyado. Mabuti ng malinaw sa simula pa lang. Dapat maging mahusay ang kalakal at dapat tumpak ang pera. Sang-ayon ako sa mga patakarang ito. Ang baso ng alak na ito, sabay-sabay nating ipagdiwang. Mula ngayon, ang mga produkto ng Nayong Haiwan ay maglalakbay ng mas malayo. Umunlad na ang buhay natin. Pero hindi natin pwedeng makalimutan ang ating pinanggalingan. Huwag kayong mag-alala, ang kalakal ay galing sa dagat. Ang kita'y galing sa paggawa. Ito ang akma sa isang taong seryoso sa buhay. Yuzhao, talaga bang makakapunta tayo ng Shanghai at Beijing? Kung makakapunta tayo, ay nakadepende kung makakapagbigay tayo ng matatag na kalakal. Sasama ako sa'yo para bantayan ang libro. Bukas, aayusin namin ang daungan at ipapatayo ang gusaling militar. Ang daan ng Nayong Haiwan ay lalawak na. Parang panaginip lang ang taong ito. Bawat pamilya sa nayon ay may bagong bahay. Hindi ito panaginip. Ito ay bunga ng sama-samang pagod ng bawat isa. Kapatid na mangingisda, may dumating na naman na truck sa bagong pantalan. Huwag kang magulantang. Ayon sa talaan ang kargada. Ang batch na ito ay ipapadala sa Shanghai. Ang susunod na batch ay sa Beijing. Malinaw ang lahat sa talaan.
Noon, pati ang bayan namin hindi makalabas. Ngayon, ang mga paninda ay nakakarating na ng napakalayo. Mas kailangang sumunod sa mga patakaran kapag malayo ang biyahe. Isang mali lang, lagot ang tatak natin. Ako ang nakabantay dito. Nakatulog na ang bata, magpahinga ka rin. Mas abala ka pa kaysa sa akin. Hindi ko naman intensyong magpahinga. Nandito ka sa bahay, nandito ka rin sa pantalan. Komportable ang pakiramdam ko. Kung ganoon, ipalubog mo ng maayos ang bagong bangka. Huwag kang papalya, huwag kang palya. Ang bangkang dimotor na ito ay kaya ng ilunsad bukas na bukas. Noong dati sa nayong haiwan, sino bang nakakita ng ganito kalaking bangka? Kapag malaki ang bangka, hindi dapat magpatangay sa alon. Sa laot, kailangan tumingin sa langit at sa dagat. Tio Zhao, sa bagay na ito, ikaw na ang bahala. Sa bagong bangka at sa paglulunsad nito, pumunta ang buong baryo para manood. Noon, si Zhao ang may hawak ng pantalan. Kami noon, sa malayo lang pwedeng tumingin. Ngayon, ang bangkang ito, may ambag ng lahat. Bukas, isama niyo rin ang bata para makita niya. Para tumatak sa isip niya. Paano dumating ang magagandang araw sa nayong haiwan? Bukas, kapag sasakay ka sa barko, magsabi ka rin ng ilang salita. Mahina ako sa salita, baka hindi ko masabi ng maayos. Ikaw na lang ang magsabi ng totoo. Gustong marinig iyon ng lahat. CJ, noon, minamaliit nila ako. Ngayon, isasama ko ang lahat sa pagyaman. Mabigat pakinggan iyan, at totoo pa. Tamang-tama ang alon. Pwede nang ilunsad ang bangka. Noon, sinasabi ng lahat na tamad daw ako. Sinasabi nilang wala raw akong pakinabang sa buhay na ito. Hindi ko sila masisisi. Noon, ako mismo, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Pero ang magandang buhay, hindi basta nasisigaw. Ginagawa iyan ng bawat huli, patak-patak. Hindi lang ito bangka ko. Ito ang pinaghirapan ng buong baryo. Simula ngayon, hati-hati tayo sa kita. Mamuhay tayo ng bukas palad at sabay-sabay tayong kumilos. Kapag may pagkain, sabay-sabay tayong kakain. Kapag may pera, sabay-sabay tayong kikita. Mabigat pakinggan ang sinasabi ng kapatid na mangingisda. Ilunsad na ang bangka, may bagong bangka na ang nayong haiwan. Pag nasa tubig na ang bangka, mas malayo pa ang mararating nating dagat sa hinaharap. Nakita niyo ba? Malalaman din ng bata balang araw, hindi tamad ang ama niya. Malalaman din niya iyon, ang mga araw sa nayong haiwan, ay sama-samang pinaghirapan ng lahat. Suksay! Napakahirap ng dinaanan mo sa buong landas na ito. Magkakasama ang pamilya. Kahit mahirap, sulit pa rin. Ngayon ang paglulunsad ng bagong bangka ay bagong araw din para sa nayong haiwan. Sa hinaharap, bibili pa tayo ng mas malaking bangka at tatahak tayo sa mas malayong landas para ang bawat tahanan ay umangat at yumabong. Kakapasimula pa lang ng magandang araw sa nayong haiwan. Nagsimula na ang magagandang araw.